Magandang araw po, Doc Willie Ong. Kamusta po kayo? Umagang umaga. Okay? Dito tayo sa probinsya. Ang ganda ng natin po dito. Tingnan natin ang Bicol. Yan. Kita niyo ba sa labas? Hinahanap ko po kanina yung Mayon Volcano. Kaya lang hindi natin makita yung Mayon Volcano kanina Anyway, may topic po ako sa inyo. Daming problema sa kalusugan. Dami lumalapit sa amin, kailangan operahan. Mahal yung mga bakal na pang-opera sa hips, sa knee, saan bakal man, may mga bali na walang libre doon. Tapos yung mga pang-ICU nalilipat. Ang dami pong mga problema dito sa kalusugan. Anyway, ang topic natin ay warning signs na may high blood. Okay? High blood, tingin ko, yan po, linya ko, internist, cardiologist. Yan ang pinaka-common na sakit natin, high blood. Sa Pilipinas, 25%. Ganun karami, may high blood. So, sa adults, baka mga 16 million, 18 million, mga 18 million Filipino adults yun na may high blood. Tapos, pag umabot na ng senior citizen, 50%. Almost 50% may high blood. So, yung mga nanay yung senior, isa dun may high blood. Kadalasan naman, yung high blood, anong warning signs muna? Maraming high blood, walang warning signs. Walang nararamdaman. Totally wala. Siguro mga kalahati, 50%. Kahit mataas na blood pressure nila, wala pa rin, baliwala. Hindi nila pinapansin. Paano mo sasabihin may high blood? Okay, check nyo lang yung blood pressure nyo na dapat nakarelax kayo. Huwag i-check yung blood pressure ng galit, mainit ulo. Pwede rin naman, pero pag galit, mainit ulo, pagod, mas mataas konti yun. Pero pwede mo rin i-check doon. Pero maganda, i-check mo rin yung nakarelax. So, pag lumampas sa 140, yung systolic, yung unang number, o 90, yung diastolic, yung pangalawang number, pag laging mataas ang 140 over 90, high blood na yun. Okay? Pero meron din ibang tao na kunwari, babae, payat, sanay siya sa blood pressure na 90 over 60. Sanay siya 90 over 60. Tapos nakunan mo bigla 130 over 90. May ganong mga kababaihan o tao na sanay sa 90 over 60, 130 over 90, normal pa yun, pero hilo na sila. Ibig sabihin, lumampas na sa normal nila. Diba? Tama yan, diba? Sanay sila sa 90 lang over 60. Bigla ng 1, sobra na yun sa kanila. Pero may tao naman, matataba, sanay na sa 140 over 90. Kaya pa ng 150, 100, bali wala sa kanila. Kahit mag 180, 100, bali wala. Pero, pag tatanungin mo sila, meron talagang nararamdaman konti yun. Pero minsan konti lang Parang mabigat ang pakiramdam. Parang dito lang sa may bato. Parang ngalay-ngalay lang daw dito. Pero pag pinainom ko ng gamot ng high blood, tulad ng amlodipine, di ba? 5 amlodipine, 5 milligrams once a day. O kung maglala, amlodipine hanggang 10 milligrams once a day, yung mataas ng blood pressure. Makita mo, after 2 weeks, sabi niya, "Uy, maganda pakiramdam ko ngayon Mas masarap pakiramdam ko na normal ang blood pressure ko kaysa nung mataas na 180, 100. Mas gusto niya ngayong 130 over 80 lang. So, yun na naramdaman nila. Parang ngalay lang. Yun ang common. Next, pwede rin talaga yung na high blood na talagang masakit dito talaga. Parang kumakapal. Sabi nila, kumakapal yung ulo ko. Ba't kumakapal? Parang sumasabog. Oo. Ako nakaramdam na rin ako minsan Dati may kaaway yung pamilya namin. Matagal na, mga 15 years ago, may kaaway, may kaso, yung mga ganun ba, may kausap kang, may mga abogado. Feel mo talaga parang kakapal dito. Parang kumakapal siya, hindi mo kayo mag-explain. Mas marunong kayo ng St. Thomas. Wala sa libro
Yung iba naman, suka talaga. Yung na high blood, suka, tae. Ay, hindi matae. Suka lang, hilo. Tapos yung umiikot, nagbo-vertigo. High blood din yun. May ganon. So, iba-iba. At yung iba naman, pag na high blood, sasabayan ng nervyos. Marami yun. Na high blood, tapos biglang nervyos. So, halo-halo na. Na high blood eh. Kala niya mamatay siya. Ni-nervyos. Nung ni-nervyos, lalong na high blood. Nung na high blood lalo ulit siya na doble nervyos. Ang daming ganyan. Ang daming ganyan na nagsama ang high blood sa nervyos, sa panic. Kaya palala ng palala ng palala. Hindi gumagaling yung mga ganyan. Okay? Kaya kung kayo ay may high blood na may nervyos, kung ako, binibigyan ko lang isang gamot, amlodipine, tapos bibigyan ko ng pampakalma, katulad ng mga Lexotan, mga pampakalma. Pag kumalma na siya, yan, maingay si Dr. Lisa, nakita ng mga teacher. Maingay. So, maingay. Pag high blood at ninervyos, yun, pampakalma lang. At ang payo ko nga, huwag nyo na kunin ang blood pressure ng may nervyos. Kasi may nervyos, kuha ng kuha every 5 minutes. 5 minutes kuha. 5 minutes kuha. Pag kinuha mo, di na bababa yan. Na-obsession na yan eh. Sira na ulo ka kakuha ng BP. So sabi ko, huwag ka kumuha ng BP. Once a day lang, matulog ka, manood ka ng Netflix, magsaya ka, kalimutan mo muna yan. Kasi ninervyos ka eh. Okay? So yan ang mga sintomas ng high blood. Tanong, bakit may biglang namamatay sa high blood? Nandito tayo sa isang hotel. Yan. Nandito si Dr. Lisa. May teachers meeting. Yan, maingay. So, bakit may biglang namamatay? May nangyayari yan eh. Ang high blood kasi, pag sobra taas, diba? Sobra taas yung blood pressure. Kumbaga sa hose, ang lakas ng sirit ng tubig. Pag lakas ng sirit, minsan yung maugat natin, hindi na kinakaya. Puputok. Pag pumutok yung ugat sa ulo, hemorrhagic stroke yun. Dudugo dito. Pag dumugo, yun. Ako nga may pasa ako dito. Dumudugo at namamatay. Yun ang hemorrhagic stroke. Tapos, hi teacher, nagla-live lang ako eh. Gusto niyo makita? Yan. No, tapusin ko 5 minutes. Okay ha? 5 minutes lang. Kasi naghihintay naman kayo. O, hintay daw kayo kung may papap. So, 5 minutes. So, yun. Biglang namamatay na pumuputok dito sa utak. Topic ko, high blood eh. Sino ba sa inyo high blood? Wala. Ang mga low blood, mga teachers natin. So, pwede yun. Biglang puputok sa utak, hemorrhagic stroke. So, hindi porke wala kayo naramdaman masama. Basta, pag nagsasalita ako sa sortie, o sino dyan may high blood? Taas ang kamay. Kayo, taas ang kamay. Paglampas 140/90, kailangan uminom na rin pa-check up. Bawasan yung alat sa kinakain. At tigil sigarilyo. At kung lampas pa talaga mataas na mataas, 160/100, eh dapat may gamot ng iniinom. Okay? So, ang tanong, teacher, high school teacher, college, elementary. So, tinuturuan ko sila, teacher, bakit bawal kumain ng maalat ang may high blood? Hindi nila maintindihan. O bakit bawal kumain ng maalat? Kidney Sa kidney. Oo, maapektuhan daw yung kidney, sabi ni teacher. O, tama naman. Tama yon. Pag sobra kasi alat, ang mangyayari, yung tubig hindi na nalalabas ng katawan. So, mariretain, magmamanas yung paa, dadami yung blood volume. Pag maraming blood volume, mas tataas yung blood pressure. Kaya maraming high blood nagagamot lang sa bawas alat. Pangalawang tanong, ang ganda ng teacher natin. Pangalawang tanong, pwede daw ba uminom ng kape ang may high blood, teacher? Kape. Hindi. Hindi daw pwede. Sa'yo, hindi rin. Unti lang ano. Konti More lang. on water. More on water. Oh, followers natin. Tama po. Okay, approve si teacher. Tama. Actually, yung kape, kung masyado lang matapang,
Kung brewed coffee, 6 na tasa isang araw, pwede ka ma-high blood doon. Bibilis yung kabog ng dibdib mo, tapang-tapang, di ba? Tataas konti. Pero sandali lang naman yon, di ba? Pero kung konti-konti lang, 2 cups lang, tapos controlled naman blood pressure mo, pwede naman yung kape. Ano ang pinakamagandang gamot sa high blood? Sa akin yung simple. Lisa, dito ka. Simple lang yung amlodipine. Amlodipine, 5 milligrams once a day, makakababa ng mga 20 points. Aray, ano tulakin dito? May pasa akong tinutulak. So, tapos magpapapayat tayo. Huwag kayo magpapataba katulad nito. Okay? Pag bumaba ang timbang mo ng 10 pounds, ay bababa yung blood pressure mo mga 5 to 10 points. So, pag bumaba ng 20 pounds, bababa din. Okay? So, papapayat, bawas alat, exercise, okay din naman. Para kasing overheat eh. Parang kotse mo nag-overheat. Di ba yung kotse mo, sige, pa-overheat mo ng 2 oras, puputok yung hinayad. Ganon din yung high blood. Nasisira yung mga ugat natin. Pupunta ako, teacher, 2 minutes na lang. Tapos, so ikaw na magtapos itong high blood tips ko. Sige. Okay? Pero sa akin, isang pampabaw sa high blood, kailangan may nag-aalaga sa yung mabait. Kung mabait ang misis mo, wala kang problema, walang assured ka na loyal at mabait ang misis o yung lalaki, hindi ka ma-high blood. Tama? At wag din ho tayong magbibigay ng problema sa iba para hindi sila ma-high blood. Baka mamaya tayo po yung cause ng ikaka-high blood nila. Meron akong corny sasabihin. Ito, mahirap tumaligo. Hindi ako makahawak dito. Hindi ako makahawak sa paa. Hindi ako makahawak sa likod. Pero malinis ako buong araw. Salamat sa tagapaligo. Yay! Sa caregiver. Kaya caregiver, hirap. Pati pagsuot ng baro, hirap eh. Kasi may plastic to eh. Paano ka magaganyan. Kahit nga mag-floss, hindi ako maka-floss eh. Kailangan ikaw hawak ng kabila. So, pasalamat kayo na kahit maraming stress, yan ang bawas stress. So, sinabi ko na kung mataas blood pressure nyo, baka kailangan nyo uminom ng gamot, pwede rin bawang, konti, sambong, pwede konti. Pero iba talaga yung gamot eh, kung mataas na. Safe sa kidneys, walang problema. Gusto mo nga ma-protect yung kidneys eh. Final word, Doc Lisa. Yes, so ingat po. Wag humaniwala na may effect ang gamot sa high blood. Hindi po. May masamang Mas makakatulong po ang pag-inom ng gamot sa high blood kaysa sa hindi pag-inom. Gano'ng katagal inom tuloy-tuloy matagal. Maintenance, may tinatawag po tayong maintenance. Unless pumayat ka ng 20 pounds. Nabago nyo po ang lifestyle. Bago mo yung diet mo, puro gulay na lang kakainin mo, pwede yun. Pero kung hindi, inom tayo. Pampahaba ng buhay. Yes. Yung gamot extends 10 years sa life expectancy mo. So, kung hanggang 80 lang ang buhay mo, magiging 90. Kung hanggang 90 years old ka, magiging 100. Ba't po nagkaroon ng high blood? Namana po. Namana karamihan. 95% na mamana. Wala na po tayong ibang Pero may 5% na ano eh. lifestyle. Hindi, may mga bukol-bukol. Yes. Pero bihira naman yung ganyan. Okay. Maraming bata ngayon may high blood. Maaga po. 30 years old, dahil 35, laging kain ng kain. Yes. Ng cheese curls ng mga chichirya. Yes. Oo, sarap. Puro alat, di ba? Alat, soft drinks, favorite natin. Ayan, yan na nangyari. God bless po. Hinay-hinay sa mga pagkain. God bless.